Ikapitong kabanata, Rapture Precedents. Mas mauunawaan natin kung ano ang ginagawa ng Diyos at kung bakit niya ito ginagawa patungkol sa rapture sa pamamagitan ng pagtingin sa ginawa ng Diyos sa nakaraan. Titingnan natin ang 6 na bagay na matututuhan natin mula sa baha at ang pagkawasak ng mga lungsod ng Sodoma at Gomora bilang mga pasimula para sa pagdagit. Ang mga kaganapang ito ay magbibigay sa amin ng ilang mahahalagang insight sa kung ano ang nangyayari ngayon. 7.1. Ang kasamaan ay nag-udyok sa puot ng Diyos. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mundo ay napuno ng kasamaan at karahasan. Dahil diyan, ipinadala ng Diyos ang kanyang galit sa buong lupa sa anyo ng isang pandaigdigang baha. Ang mga Nephilim ay nasa lupa noong mga araw na iyon, at pagkatapos din noon nang ang mga anak ng Diyos ay sumiping sa mga anak na babae ng mga lalaki at nagkaanak sa kanila. Iyan ang mga makapangyarihang lalaki noong unang panahon, mga lalaking kilala. Nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay dakila sa lupa, at ang bawat haka-haka ng mga pag-iisip ng puso ng tao ay palaging kasamaan lamang. Sinabi ng Panginoon, "Aking lilipulin ang tao na aking nilikha mula sa ibabaw ng lupa, ang tao kasama ng mga hayop at mga gumagapang na bagay at mga ibon sa himpapawid sapagkat pinagsisisihan kong ginawa ko sila." Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ni Yahweh. Ang lupa ay masama sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos ang lupa, at nakita na ito ay masama, sapagkat sinira ng lahat ng laman ang kanilang lakad sa lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, "Aking wawakasan ang lahat ng laman, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan sa pamamagitan nila. Narito, aking lilipulin sila at ang lupa." Genesis 6, 4-5, 7-8, 11-13. Ang mga anak ng Diyos sa kasulatan sa itaas ay tumutukoy sa mga anghel, hindi sa mga tao. Kapag natulog sila sa mga babae, ang resulta ay isang lahi ng mga higante. Ang Nephilim ay tumutukoy sa mga supling na iyon. Alam kong mukhang absurd talaga ito. Mga anghel na umaalis sa langit para matulog kasama ng mga babae. Oo, nangyari ito. Ang mga nahulog na anghel ay nakagawa ng isang kakilakilabot na kasalanan at naghimagsik laban sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alis sa langit at pakikipagtalik sa mga babae sa lupa. Ngayong alam mo na ang kaganapang ito, sigurado akong mas makabuluhan ang kwento nina David at Goliath. Kita nyo, si Goliath ay isa sa mga higanting iyon, isang supling ng mga Nephilim. Dito rin natin nalaman na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay napinsala, hindi lamang ang mga tao. Sinabi ng Diyos na ikinalulungkot niya na nilikha niya ang mga hayop, gumagapang na bagay, at mga ibon. Sinabi niya na ang lupa ay masama at ang lahat ng laman ay masama. Nangangahulugan ito na ang lahat ay naging marumi at bulok. Sa tingin ko, ang mga anghel na naging mga dalubhasa sa paghahalo ng mga species ay dapat na nagturo sa mga tao kung paano magparami ng iba't ibang uri ng hayop ng magkasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam. Lahat sila ay naglalaro ng Diyos. Sinira ng mga nagkasalang anghel at masasamang tao ang buong mundo at ang gene pool ng tao. Kinailangan ng Diyos na magpadala ng baha upang linisin ang kalat na ginawa ng mga nahulog na anghel at ng ating mga ninuno upang mapangalagaan ang sangkatauhan at ang iba pa niyang nilikha. Well, nagkaroon ng malaking problema ang mga fallen angel na iyon. Sinasabi sa atin ng Biblia na ikinulong sila ng Diyos sa kadiliman, naghihintay sa araw ng paghuhukom. Ang mga anghel na hindi iningatan ang kanilang unang nasasakupan, ngunit iniwan ang kanilang sariling tahanan,
Iningatan niya sa walang hanggang mga gapos sa ilalim ng kadiliman para sa paghuhukom sa dakilang araw. Judas 1:6. Mayroong isang hindi biblikal na teksto na binanggit sa Biblia na nagbibigay ng karagdagang insight sa kung ano ang nangyari noong panahong iyon. Bagamat hindi ito itinuturing na salita ng Diyos dahil hindi ito kasama sa Biblia, tiyak na pinahahalagahan ng may akda ng Biblia na nagbanggit sa tekstong ito ang kaalamang nilalaman nito. Kaya't isaalang-alang natin itong isang kapaki-pakinabang na mapagkukunan. Gusto kong tingnan ang aklat ni Enoch. Si Enoch ang lolo sa tuhod ni Noe. Nabuhay siya sa lupa bago ang baha sa panahong ito ng malaking kasamaan. Ang aklat na ito na nagtataglay ng kaniyang pangalan ay naglalaman ng ilang kawili-wiling mga detalye upang tulungan tayong maunawaan ang nahulog na mga anghel at ang kanilang mga supling, ang mga Nephilim. Ang aklat ni Enoch ay hindi kasama sa Biblia ngayon at sa gayon ay hindi itinuturing na banal na kasulatan. Gayunpaman, noong una at ikalawang siglo mula sa pagsilang ni Kristo, itinuturing ito ng mga may akda ng Biblia bilang isang lehitimong mapagkukunan. Si Judas, ang kapatid sa ama ni Jesus, ay sumipi pa mula sa aklat ni Enoch sa Judas 1:14-15. Nang matuklasan ang Dead Sea Scrolls, nakakita sila ng mga kopya ng mga unang bahagi ng aklat ni Enoch na napanatili sa kanila. Maliwanag na pinahahalagahan ng ating mga ninuno ang sinabi ng aklat. Hanggang sa 3 siglo mula sa pagsilang ni Kristo, nagsimulang siraan ang mga bahagi ng aklat. Isaalang-alang natin itong isang kawili-wiling mapagkukunan. Sinusuportahan nito ang ulat ng Biblia tungkol sa pag-alis ng mga anghel sa langit dahil nagnanasa sila sa mga babaeng tao. At ito ay nangyari na nang ang mga anak ng tao ay dumami na sa mga araw na iyon ay ipinanganak sa kanila ang magaganda at magagandang anak na babae. At ang mga anghel, ang mga anak ng langit, ay nakakita at nagnasa sa kanila at nangagsabi sa isa't isa, "Halika, pumili tayo ng mga asawa sa mga anak ng tao at tayo'y magkaanak." At sila ay nasa 200. Sino ang bumaba? Ang aklat ni Enoch 1:1-2, 6. Dito natin nalaman na ang mga anghel at babae ay may mga supling na higante tulad ng sinabi ng Biblia. Nakatutuwang malaman na ang mga anghel ay nagturo sa mga tao ng pangkukulam. Nakikita mo ba kung bakit ayaw ng Diyos na ang mga tao ay nakikipag-usap sa mga saykiko o nagsasagawa ng pangkukulam? Ito ay dahil ito ay demonyo. Diretso ito sa mga fallen angels. At ang lahat ng iba pa kasama nila ay kumuha ng mga asawa para sa kanilang sarili. At bawat isa ay pumili para sa kanyang sarili ng isa. At sila ay nagsimulang pumasok sa kanila at upang dungisan ang kanilang mga sarili sa kanila, at sila ay nagturo sa kanila ng mga anting-anting at mga engkanto at ang pagputol ng mga ugat at ginawa. Kilala nila ang mga halaman at sila'y nabuntis at sila'y nanganak ng mga dakilang higante na ang taas ay 3,000 els na nilipol ang lahat ng mga nakuha ng mga tao. At nang hindi na sila masuportahan ng mga tao, ang mga higante ay tumalikod sa kanila at nilamon ang sangkatauhan. At sila'y nagsimulang magkasala laban sa mga ibon at sa mga hayop at sa mga gumagapang at sa mga isda at nagsisilamon sa laman ng isa't isa at uminom ng dugo. Pagkatapos ang lupa ay naglagay ng paratang laban sa mga makasalanan. Ang aklat ni Enoch 7:1-6. Nakipag-usap si Enoch sa mga anghel sa langit tungkol sa mga nagkasalang anghel. Ang mga anghel ay tinutukoy bilang mga tagamasid. Sinabi niya na makikita nila ang pagkamatay ng kanilang mga supling at mapaparusahan ng walang hanggan. Pagkatapos ay hiniling niyang pumunta sa mga fallen angels. At akong si Enoch ay pinagpala ang Panginoon ng kamahalan at tinghari ng mga walang hanggan, at narito, tinawag ako ng mga tagabantay.
si Enoch na eskriba, at sinabi sa akin, Enoch, ikaw na eskriba ng katuwiran, humayo ka, ipahayag sa mga tagabantay ng langit na umalis sa mataas na langit, ang banal na walang hanggang lugar, at nadungisan ang kanilang sarili sa mga babae, at ginawa ang tulad ng ginagawa ng mga anak ng lupa, at kumuha sa kanilang sarili ng mga asawa, kayo ay gumawa ng malaking pagkawasak sa lupa, at hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan o kapatawaran ng kasalanan, at yayamang sila ay nalulugod kanilang sarili sa kanilang mga anak. Ang pagpaslang sa kanilang mga minamahal ay kanilang makikita, at sa pagkalipol ng kanilang mga anak ay kanilang mananaghoy, at magsusumamo hanggang sa walang hanggan. Ngunit ang awa at kapayapaan ay hindi ninyo matatamo. Ang aklat ni Enoch 12, 3-6. Si Enoch ay nakipag-usap sa mga nahulog na anghel at sila ay nabigla dahil sa parusang ibinato sa kanila ng Diyos. Hiniling nila kay Enoch na humingi ng kapatawaran sa Diyos para sa kanila. Dito natin kukunin ang kwento na ang Diyos ay nakikipag-usap kay Enoch. At sumagot siya at sinabi sa akin, at narinig ko ang kanyang tinig, huwag kang matakot, Enoch, taong matuwid at eskriba ng katuwiran. Lumapit ka rito at dinggin mo ang aking tinig, at yumaon ka, sabihin mo sa mga tagabantay ng langit na nagsugo sa iyo upang mamagitan para sa kanila, ikaw ay dapat mamagitan para sa mga lalaki, at hindi mga lalaki para sa iyo. Bakit ninyo iniwan ang mataas, banal, at walang hanggang langit, at sumiping sa mga babae, at nilapastangan ang inyong sarili sa mga anak na babae ng mga tao, at nagsipag-asawa sa inyong sarili, at ginawa ninyong gaya ng mga anak sa lupa, at naging mga higante bilang iyong mga anak. At bagamat kayo ay banal, espiritual, namumuhay sa buhay na walang hanggan, ay dinungisan ninyo ang inyong sarili sa dugo ng mga babae, at nagkaanak ng dugo ng laman, at bilang mga anak ng tao ay nagnanasa sa laman at dugo, gaya ng mga namamatay at nalilipol. Ngunit kayo ay dating espiritual, nabubuhay sa buhay na walang hanggan at walang kamatayan sa lahat ng henerasyon ng mundo. At sa makatuwid ay hindi ako nagtalaga ng mga asawa para sa iyo, sapagkat kung tungkol sa mga espiritual sa langit langit ang kanilang tahanan, at ngayon ay ang mga higante na ginawa mula sa mga espiritu at laman ay tatawaging masasamang espiritu sa lupa, at sa lupa ang kanilang tirahan. Ang mga masasamang espiritu ay lumabas mula sa kanilang mga katawan dahil sila ay ipinanganak mula sa mga tao, at mula sa mga banal na tagamasid ang kanilang simula at pangunahing pinagmulan. Sila ay magiging masasamang espiritu sa lupa, at masasamang espiritu ang tatawagin sa kanila. At ang mga espiritu ng mga higante ay nagdurusa, ng aapi, sumisira, umaatake, nakikipagdigma, at gumagawa ng pagkawasak sa lupa, at nagdudulot ng kaguluhan. Hindi sila kumakain, ngunit gayunpaman ay nagutom, at nauuhaw, at nagdudulot ng mga pagkakasala. At ang mga espiritong ito ay babangon laban sa mga anak ng tao at laban sa mga babae, sapagkat sila ay nagmula sa kanila. At ngayon tungkol sa mga bantay na nagsugo sa iyo upang mamagitan para sa kanila, na noong una ay nasa langit, sabihin mo sa kanila, ikaw ay nasa langit, ngunit ang lahat ng mga hiwaga ay hindi pa nahahayag sa iyo, at nakilala mo ang mga walang halaga, at ang mga ito, sa katigasan ng iyong mga puso, ay ipinaalam mo sa mga babae, at sa pamamagitan ng mga misteryong ito, ang mga babae at lalaki ay gumagawa ng maraming kasamaan sa lupa. Sabihin mo nga sa kanila, wala kayong kapayapaan. Ang aklat ni Enoch 15, 1-4, 6-9, 11-12, 16, 2-4. Natututo kami ng higit pa tungkol sa mga supling ng anghel na kawili-wili.
Ang mga higante ay tatawaging masasamang espiritu sa lupa at ang lupa ang kanilang tirahan. Nang mangyari ang baha, namatay ang lahat ng laman at dugo sa planeta maliban kay Noah at sa kanyang pamilya dahil protektado sila sa arka. Kaya't ang lahat ng laman at dugo ng mga supling ng anghel ay namatay. Ngunit dito natin nalaman na ang masasamang espiritu ng mga higanteng iyon ay nananatili sa lupa at pinahihirapan nila ang sangkatauhan. Ang mga anghel ay nailagay na sa walang hanggang gapos, ngunit hindi ang masasamang espiritong ito. Nais kong tawagin ito para sa iyo dahil ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa masasamang espiritu at mga demonyo ng kaunti. Kailangan kong malaman mo na ang masasamang puwersa ay tunay na totoo. Naitatag ko na ang mundo ay puno ng lahat ng uri ng kasamaan at iyon ang dahilan kung bakit nagpadala ang Diyos ng baha, ang kanyang poot. Kailangan niyang linisin ang kalat. Ngayon alam ko na ang ilan sa inyo ay nanunuya sa baha. Hindi mo akalain na nangyari talaga. O marahil ay iniisip mo na ito ay isang lokal na baha na nakakulong sa kung saan nakatira si Noe. Kaya isaalang-alang natin ang ebidensya. Nangyari ang baha noong mga 2,300 bago si Kristo. Ito ay isang pandaigdigang sakuna na baha. Ang patunay nito ay nasa paligid mo. Kailangan mo lang maging handa na makita ito. Ang isang magandang halimbawa ay ang mga fossil. Inaasahan mong makakahanap ka ng ebidensya ng bilyon-bilyong patay na halaman, hayop at nilalang sa dagat sa buong mundo. Iyan ay eksakto kung ano ang natagpuan. Ang mga fossil ng buhay dagat ay matatagpuan sa buong mundo at maging sa pinakamataas na taluktok ng bundok, ang Himalayas. Ang Himalayas ay kailangang nasa ilalim ng tubig upang magkaroon ng mga fossil ng buhay dagat. Gayon din, ang mga bundok ng Himalayan ay hindi malapit sa gitnang silangan, kaya ito ay tumutukoy sa isang pandaigdigang baha. Ang dami ng mga fossil na libingan at ang mataas na kalidad ng mga fossil sa mga libingan na ito ay tumutukoy sa mabilis na pagkamatay, pangangalaga at paglilibing ng mga nilalang na ito. Sa marami sa mga lokasyong ito, ang mga nilalang sa dagat at lupa ay matatagpuang sama-samang napreserba. Isang baha lamang ang maaaring maglibing sa kanila ng magkasama. Makakakita ka ng isa pang halimbawa kung susuriin mo kung paano idineposito ang mga layer ng bato sa buong mundo. Ang Grand Canyon ay nagbibigay ng isang mahusay na case study. Ang mga dingding ng kanyon ay Coconino Sandstone na idineposito ng tubig sa mga alon hanggang 60 talampakan ang taas. Ang mga ordinaryong bagyo at baha ay hindi gumagawa ng mga alon na ganyan. Ang buong layer ng 10,000 kubiko milya ng buhangin ay nilikha sa loob lamang ng ilang araw. Higit pa rito, ang mga sediment layer sa Grand Canyon ay matatagpuan sa buong Estados Unidos na may parehong mga fossil at sa parehong posisyon sa strata sequence. Isang napakalaking baha lang ang makakagawa ng ganyan. Ang Estados Unidos ay hindi malapit sa gitnang silangan kung saan nakatira si Noah. Ito ay karagdagang ebidensya ng isang pandaigdigang baha. Dahil ang Diyos ay banal at matuwid, kailangan niyang parusahan ang kasamaan. Iyon mismo ang nagawa niya sa baha. Nalaman natin mula sa Biblia na ginagawa niya ito kapag ang antas ng kasamaan ay umabot sa kritikal na punto. Pagkatapos ng baha, isang grupo ng mga lungsod malapit sa Dead Sea ang nagsasagawa ng kasamaan sa antas na nangangailangan ng interbensyon ng Diyos. Ang mga lungsod na iyon ay ang Sodoma at Gomora. Ang isang ulat ng kanilang pagkawasak ay ibinigay sa Genesis 18 hanggang 19. Nangyari ito pagkatapos ipanganak ang anak ni Abraham na si Ismael, ngunit bago ipanganak ang kanyang anak na si Isaac. Ibig sabihin, ang mga lungsod na iyon ay nawasak sa paligid ng 2,000
at 70 bago si Kristo. Nakikita natin ang parehong uri ng paglalarawan laban sa Sodoma at Gomora na nakita natin laban sa buong mundo noong panahon ni Noe. Ang mga tao ay napakasama. Si Lot ay nanirahan sa mga lungsod ng kapatagan at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ngayon ang mga tao ng Sodoma ay napakasama at makasalanan laban kay Yahweh. Genesis 13:12-13. Sinabi ng Panginoon, sapagkat ang daing ng Sodoma at Gomora ay dakila, at sapagkat ang kanilang kasalanan ay totoong mabigat. Genesis 18:20. Dito natin nalaman na ang mga kasalanang ginawa ng mga tao ay ang sexual na imoralidad, pagmamataas, katakawan, katamaran, at pagwawalang bahala sa mahihirap at nangangailangan. Kung paanong ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot nila, na kung paanong ang mga ito ay nagbigay ng kanilang sarili sa pakikiapid at sumunod sa kakaibang laman, ay ipinakita bilang isang halimbawa na nagtitiis ng kaparusahan ng walang hanggang apoy. Judas 1:7. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma, kapalaluan, kasaganaan ng tinapay, at masaganang kaginhawahan ay nasa kanya at sa kaniyang mga anak na babae. Hindi rin niya pinalakas ang kamay ng mahihirap at nangangailangan. Sila'y mga palalo at gumawa ng kasuklam-suklam sa harap ko. Kaya inalis ko sila nang makita ko ito. Ezekiel 16:49-50. Nang tumugon ang Diyos sa kasamaan, nagpadala siya ng 2 anghel upang alisin si Lot sa lungsod. Poprotektahan niya siya tulad ng pagprotekta niya kay Noah noong baha. Dumating ang 2 anghel sa Sodoma sa gabi. Nakaupo si Lot sa tarangkahan ng Sodoma. Nakita sila ni Lot at tumindig upang salubungin sila. Pinipilit niyang maigi at sila'y nagsipasok na kasama niya at nagsipasok sa kanyang bahay. Siya'y naghanda sa kanila ng isang piging at nagluto ng tinapay na walang lebadura at sila'y nagsikain. Ngunit bago sila humiga, ang mga lalaki ng bayan, ang mga lalaki ng Sodoma, ay pumaligid sa bahay, bata at matanda, lahat ng mga tao sa bawat sulok, at kanilang tinawag si Lot at sinabi sa kanya, "Saan nandoon ang mga lalaking pumasok sa iyo ngayong gabi? Ilabas mo sila sa amin upang kami ay makipagtalik sa kanila." Genesis 19:1-3. Nang ang mga anghel ay nasa bahay ni Lot, nakita natin na ang lahat ng lalaki mula sa lungsod, lahat sila ay bata at matanda, ay dumating sa bahay ni Lot at hiniling na makipagtalik sa mga anghel. Ang mga lalaki ay sabik na gumawa ng parehong mga sexual na kasalanan na ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga nahulog na anghel. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay ang mga lalaki ang sabik sa halip na ang mga babae. Ang parehong mga sexual na kasalanan ay humantong sa baha. Ang mga kasalanan ng Sodoma ay humantong sa isang lokal na pagkawasak ng kanilang mga tao at lungsod. Nagpaulan ang Diyos ng asupre at apoy mula sa langit at sinunog ang buong lugar. Ang puot ng Diyos ay muling naudyukan dahil sa kasamaan. Pagkatapos ay nagpaulan si Yahweh sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula kay Yahweh mula sa langit. Kaniyang giniba ang mga bayang yaon, ang buong kapatagan, ang lahat ng mga nananahan sa mga bayan at ang tumutubo sa lupa. Genesis 19:24-25. Ngayon, tulad ng baha, sigurado akong may ilan din sa inyo na nanunuya sa kaganapang ito. Kaya tingnan natin ang ilang katibayan ng kaganapang ito. Iniisip ng isang arkeologo mula sa aking bayan, Albuquerque, New Mexico, na natuklasan niya ang sinaunang lungsod ng Sodom. Si Stephen Collins ay hinuhukay ang site ng Tol El Hammam sa Jordan, malapit sa Dead Sea. Nakakita siya ng ebidensya ng matinding apoy kabilang ang mga nasunog na pundasyon, mga sahig na nakabaon
sa halos 3 talampakan ng abo at mga pottery shards na may natunaw na ibabaw na nagmumungkahi ng pagkakalantad sa init na malapit sa temperatura ng magma. Tiyak na iyon ay parang isang lungsod na binomba ng apoy mula sa langit. Kung paanong ang kasamaan ay nag-udyok sa puot ng Diyos noong nakaraan, ito ay nag-uudyok pa rin sa kanyang puot ngayon. Nagbabala si Jesus na darating ang isa pang panahon ng puot ng Diyos. Ang kanyang mga alagad ay humingi sa kanya ng tanda ng kanyang ikalawang pagparito. Habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ang mga alagad ay lumapit sa kanya ng bukod na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng panahon? Dahil dadami ang kasamaan, lalamig ang pag-ibig ng marami. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking pagdurusa na hindi pa nangyari mula sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, hindi mangyayari kailanman. Maliban kung ang mga araw na iyon ay paikliin, walang laman ang maliligtas." Mateo 24, 3, 12, 21 hanggang 22. Kung paanong nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din naman sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-asawa, at sila'y ibinigay sa pag-aasawa hanggang sa araw na si Noe ay pumasok sa daong at ang baha ay dumating at nilipol silang lahat. Gayon din naman, gaya noong mga araw ni Lot, sila'y nagsisikain, sila'y umiinom, sila'y bumili, sila'y nagtitinda, sila'y nagtanim, sila'y nagtayo. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at nilipol silang lahat. Lukas 17, 26 hanggang 29. Sinabi ni Jesus na ang kanyang pagdating ay mangyayari sa panahon na tulad noong mga araw ni Noe at Lot. Sinabi ni Jesus na darating siya sa panahon na dumarami ang kasamaan, na nangangahulugang sa panahon ng malaking kasalanan. Gayunpaman, sinabi niya dahil sa kasamaang iyon na ang malaking pagdurusa ay mangyayari bago siya dumating din. Iyan ay galit ng Diyos. Alam na alam natin kung ano ang mga kasalanan noong panahon ni Noe at Lot: kasamaan, karahasan, sexual na imoralidad, pagmamataas, katakawan, katamaran, at pagwawalang bahala sa mahihirap. Sa ibang mga kasulatan sa Biblia, nalaman natin ang tungkol sa higit pang mga kasalanan na nagaganap sa oras ng susunod na panghihimasok ng Diyos, at kabilang dito ang pagmamataas, pagsamba sa mga demonyo, pagsamba sa pera, pagpatay, pagsasagawa ng mahika, sexual na imoralidad at pagnanakaw. Sapagkat magkakaroon ng araw ng Panginoon ng mga hukbo para sa lahat na palalo at para sa lahat na nagmataas. At ito ay ibababa, ang kahambugan ng tao ay ibababa, at ang kahambugan ng mga tao ay ibababa. At si Yahweh lamang ang matataas sa araw na iyon. Isayas 2:12-17. Ang iba sa mga tao na hindi napatay ng mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag silang sumamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyosang ginto at ng pilak at ng tanso at ng bato at ng kahoy, na hindi nakakakita, nakakarinig o nakakalakad. Hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, ang kanilang mga pangkukulam, ang kanilang sexual na imoralidad o ang kanilang mga pagnanakaw. Apokalipsis 20-21. Umaasa ako na nagsisimula kang makakita ng isang tema tungkol sa antas ng kasamaan na nagdudulot ng puot ng Diyos. Ang mga kasalanang sexual, pagmamataas, at karahasan ay karaniwan bago ang baha at sa Sodoma at Gomora. Alam na alam mo na ang mga ito ay karaniwan na rin ngayon. Ang mga kasalanang ito ay ipinagmamalaki pa nga ngayon na ang makasalanang kalikasan ng mga gawa ay maling binaluktot sa isang bagay na matuwid.
Tayo ay mga tao na ipinagpalit ang kabutihan sa kasamaan. Marahil ay hindi mo ito nakikita para sa iyong sarili o hindi naniniwala sa akin. Kung gayon, tingnan natin ang ilang mga katotohanan. Magsisimula ako sa mga sexual na kasalanan dahil ang mga kasalanang iyon ay laganap at karaniwang lugar bago ang baha at sa Sodoma at Gomora. Ang pornografiya ay isang sexual na kasalanan. Sinabi ni Jesus na kasalanan ang tumingin sa isang tao ng may pagnanasa. Tingnan ang Mateo 5:28. Isa rin itong gateway na humahantong sa iba pang mga sexual na kasalanan at sa isang madilim na daan patungo sa karahasan. Mayroong 6 na porn website sa nangungunang 100 pinakasikat na mga site sa internet. Ang pinakasikat na porn site ay higit sa eBay. Iniulat ng site na ito na mayroon silang 33.5 bilyong pagbisita sa 2018 na may average na 72 milyong bisita araw-araw. Iyan ay halos 1/4 ng populasyon ng Estados Unidos na nanonood ng porn araw-araw. Sinusuportahan at pinasisigla ng mga manonood ng pornografiyang ito ang lumalagong industriya ng sex trafficking. Ganito ang hitsura ng pang-aalipin ngayon. Ito ay naging komersyalisado sa napakalaking sukat. Panggagahasa at pang-aabuso na may temang porno ay mainstream na ngayon. Ilan sa mga aktor na iyon ang sa tingin mo ay may kusang loob ng walang anumang anyo ng pagbabanta o pamimilit? Tinatayang halos 5 milyong tao sa buong mundo ang nasa sa pilitang sexual na pagsasamantala. Sa tingin ko, marami pang iba dyan. Alam kong alam ng Diyos. Alam din ng Diyos kung ano ang sinasabi sa atin ngayon ng mga mananaliksik tungkol sa pornografiya na humahantong sa karahasan. Ipinakita ng mga pag-aaral na pinapataas nito ang agresibong pag-uugali, marahas na pantasya, at paggawa ng marahas na pag-atake. Ito ay dahil ang porn ay nakakaapekto sa utak ng isang tao. Kung ang isang tao ay napukaw sa pamamagitan ng panonood ng isang tao na tinatawag na mga pangalan o binugbog, iniuugnay ng utak ang mga pagsalakay na iyon sa pagpukaw. Kapag inilalarawan ng porn ang biktima na nag-e-enjoy sa pambubugbog, nalaman ng utak ng manonood na okay lang na kumilos ng agresibo. Ang resulta ng kasalanang sexual ay ang mga hindi gustong pagbubuntis at ang marahas na kasalanan ng aborsyon. Ito ay ang pagpatay sa isang bata na natatanging nilikha ng Diyos sa sinapupunan ng ina na hindi pa ipinapanganak. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang buhay ay malinaw na nagsisimula sa sinapupunan. Sa mga kasulatang ito, makikita natin na nilikha tayo ng Diyos sa sinapupunan at itinala ang lahat ng mga araw ng ating buhay. Dahil nabuo mo ang aking kaloob-looban, pinagsama mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Ang aking katawan ay hindi lingid sa iyo, nang ako'y ginawa sa lihim na pinagtagpi sa kalaliman ng lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking katawan. Sa iyong aklat ay nasusulat silang lahat, ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pa sa kanila. Awit 139, 13, 15 hanggang 16. Ngayon ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuan sa bahay bata, nakilala kita. Bago ka isinilang, pinabanal na kita. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. Jeremias 1:4-5. Sa kasulatan sa ibaba, si Maria, na nagdadalang tao kay Jesus, ay dumalaw kay Elizabeth, na nagdadalang tao kay Juan Bautista. Alam ng hindi pa isinisilang na sanggol na si Juan ang presensya ni na Maria at Jesus at nakapagpahayag ng damdamin sa sinapupunan. Napatalon siya sa tuwa nang marinig niya si Maria. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, lumukso ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At si Elizabeth ay napuspos ng banal na espiritu.
Siya ay sumigaw ng malakas na tinig at nagsabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Sapagkat narito, nang ang tinig ng iyong pagbati ay dumating sa aking mga tainga, ang sanggol ay lumukso sa aking sinapupunan sa tuwa." Lukas 1:41 hanggang 42:44. Sa pagitan ng 2010 at 2014, 55 milyong sanggol ang pinatay sa pagpapalaglag sa buong mundo. Sa panahong iyon, 25% ng mga pagbubuntis ang nauwi sa pagpapalaglag. Katumbas ito ng bilang ng mga namatay na sibilyan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang digmaang iyon ang pinakanakamamatay na labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Bilang isang pandaigdigang lipunan, nakipagdigma tayo laban sa hindi pa isinisilang. Sa palagay mo, okay ba ang Diyos dito at hindi siya hahanapin ng hustisya para sa kasalanang ginagawa natin? Kung sa tingin mo ay pumikit siya, hindi mo kilala ang Diyos. Magsimulang magbasa ng Biblia at kilalanin siya ngayon. Babaguhin niya ang iyong buhay. Papalitan niya ang iyong batong malamig na puso ng isang pusong katulad niya. Ang susunod na kasalanang sexual na kailangan nating isaalang-alang ay ang homosexuality. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga tao sa Sodoma at Gomora ay sumunod sa kakaibang laman. Tingnan ang Judas 1:7 sa itaas. Ibig sabihin ay laman na iba sa itinalaga ng Diyos para sa kanila. Ito ay hindi natural. Ito ay isang sanggunian sa homosexuality. Alam nating lahat ng lalaki ng lungsod ay gustong matulog kasama ng mga anghel na dumating upang iligtas si Lot dahil inakala nila na ang mga anghel ay mga tao. Ito ay hindi dahil sila ay mga anghel. Alam din natin na ang lungsod ay nagkasala ng kasalanang ito bago nagpakita ang mga anghel. Tandaan na hinatulan ng Diyos ang lungsod para sa kanilang mga kasalanan bago ipadala ang mga anghel upang iligtas si Lot. Sa Estados Unidos, tinatayang 4 at 5% ng populasyon ang kinikilala bilang lesbian, bakla, bisexual o transgender. Ito ay 3.5% sa 2012. Kaya medyo tumaas ito sa nakalipas na 7 taon. Karamihan sa mundo ay nagtataguyod ng pamumuhay na ito bilang normal at hindi makasalanan sa loob ng mahabang panahon ngayon. Sa kasamaang palad para sa amin bilang isang lipunan, ito ay gumagana at nagbabago ng mga opinyon ng mga tao tungkol dito. Bumalik sa 1976, 27% lamang ng populasyon ng Estados Unidos ang sumuporta sa same-sex marriage. Ngayon, 63% na ang sumusuporta dito. Ang parehong porsyento ay isinasaalang-alang ang mga gay na relasyon sa moral na katanggap-tanggap. Habang ang mga saloobin at opinyon ng populasyon ay nagbago, ang Diyos ay hindi. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang Biblia ay ganap na malinaw sa isyung ito at kung saan nakatayo ang Diyos. Isa itong kasalanan. Ito ay nakalista bilang isang kasalanan sa parehong lumang tipan sa aklat ng Levitiko at sa bagong tipan sa aklat ng mga taga-Roma. Hindi ka dapat sumiping sa isang lalaki gaya ng sa isang babae. Kasuklam-suklam iyon. Levitiko 18:22. Sapagkat pagkakilala sa Diyos ay hindi nila niluwalhati siya bilang Diyos at hindi nagpasalamat kundi naging walang kabuluhan sa kanilang pangangatuwiran at ang kanilang walang kabuluhang puso ay nagdilim. Na nagpanggap na sila'y marurunong, sila'y naging mga mangmang at ipinagpalit ang kaluwalhatian ng hindi nasisira na Diyos sa kawangis ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga gumagapang na bagay. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa masasamang pagnanasa, sapagkat binago ng kanilang mga babae ang likas na gawain sa isang laban sa kalikasan.
Gayon din naman ang mga lalaki na iniwan ang likas na gawain ng babae na nagniningas sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Ang mga lalaki ay gumagawa ng hindi nararapat sa mga lalaki at tinatanggap sa kanilang sarili ang nararapat na kaparusahan sa kanilang kamalian. Mga Romano 1:21 hanggang 23, 26 hanggang 27. Nilikha ng Diyos ang lalaki at babae at heterosekswal na kasal. Ang Diyos ay perpekto at banal at hindi kailanman nagkakamali. Nilikha ng Diyos ang bawat tao ng natatangi, may layunin at may dahilan. Kung kinikilala mo bilang tomboy, bakla, bi o transgender, kailangan mong malaman na mahal ka ng Diyos at hindi ka niya ginulo at nilikha bilang maling kasarian noong ginawa ka niya. Hindi rin ginagawa ng Diyos na makasalanan ang sinuman. Kaya kung sa tingin mo ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng damdamin para sa parehong kasarian, nagkakamali ka. Nagkakasala tayo ng mag-isa kapag sumuko tayo sa tukso ng pagnanasa. Ngunit ang bawat isa ay natutukso kapag siya ay hinihila ng kanyang sariling pagnanasa at naakit. Pagkatapos ang pagnanasa, kapag ito ay naglihi, ay nagdadala ng kasalanan. Ang kasalanan, kapag ito ay ganap na, ay nagbubunga ng kamatayan. Santiago 1:14 hanggang 15. Ngayon, isaalang-alang natin ang ibang uri ng kasalanan. Suriin natin ang pandaigdigang epidemya ng labis na katabaan. Alam kong marami sa inyo ang hindi nagtuturing ng katakawan, na labis na pagkain o labis na indulhensya na katumbas ng karamihan sa mga kasalanan, ngunit ito ay talagang isang kasalanan at nakalista sa Biblia bilang isa sa mga partikular na kasalanan ng Sodoma. Marahil ito ay nakalista dahil ang katakawan ay kadalasang kasama ng mga makasalanang kasama tulad ng kasakiman at katamaran. Sa 2016, ang labis na katabaan ay nagdulot ng 40% ng mga nasa hustong gulang at 19% ng mga bata sa Estados Unidos. Noong 2000, ang mga rate ay 31% para sa mga matatanda at 14% para sa mga bata. Sa 6 na taon na iyon, tumaas ito ng 9% puntos para sa mga matatanda at 5 para sa mga bata. Ang isang tagapagpahiwatig ng pandaigdigang labis na katabaan ay ang iniulat ng Organization for Economic Cooperation and Development. Nagtitipon sila ng data mula sa 36 na bansa. Sa 2015, iniulat nila na 20% ng mga nasa hustong gulang ay napakataba. Ang nakakapagtaka ay ang iniulat nilang halos 70% ng mga nasa hustong gulang sa Estados Unidos ay sobra sa timbang. Noong 1970, wala kahit 15% ng mga nasa hustong gulang sa Estados Unidos ay napakataba. Makikita mong nagkaroon ng makabuluhang pagtaas sa labis na katabaan sa mga nakaraang taon. Kung isa sa alang-alang natin ang labis na katabaan bilang isang pandaigdigang epidemya, at maaari nating tingnan ang paligid at madaling makita na ito ay isang problema para sa lipunan, sa palagay mo, hindi ba napansin ng Diyos? Ang terorismo ay isang matinding anyo ng kasamaan at karahasan. Iniisip ng mga salarin na ang kanilang karahasan ay mananakot at mapipilitan ang mga tao na kumilos sa paraang gusto nila. Ang mga pag-atake ng terorista laban sa Estados Unidos noong 11 Setyembre 2001 ay isang pandaigdigang punto ng pagbabago para sa marahas na ekstremismong ito. Sa 2017 ay mayroong 10,900 pag-atake ng mga terorista sa buong mundo na pumatay sa 26,445 tao. Ang nakakagulat ay iyon ay talagang bumaba mula sa peak sa 2014 noong may halos 17,000 pag-atake sa buong mundo. Mahigit 44,000 tao ang namatay sa taong iyon sa marahas na pag-ataking iyon.
Noong 1978, mayroon lamang 934 na pag-atake ng terorista sa buong mundo. Malinaw na nagkaroon ng exponential na pagtaas sa ganitong uri ng karahasan. Araw-araw nating itong nakikita sa mga balita. Bilang isang lipunan, tila nawalan tayo ng kakayahang lutasin ang ating mga problema at pagkakaiba sa diplomatiko at hindi marahas na paraan. Tingnan natin ang mga rate ng pagpatay sa nakalipas na ilang dekada. Maaaring magtaltalan ng ganitong uri ng karahasan na hindi gaanong sukdulan kaysa sa pag-atake ng terorista, ngunit tiyak na mas personal ito. Kaya ito ay talagang mas mababa ang kasamaan? Ang rate ng homicide ng Estados Unidos ay bumababa mula noong 1970, ngunit lumipat ito ng kurso sa 2013 at tumaas bawat taon mula noon. Sa 2017, 6.12 tao ang pinatay para sa bawat 100,000 tao sa Estados Unidos. Mas mataas iyon kaysa sa pandaigdigang rate na 5.31. Sa tingin mo ba ay mas marahas ang Estados Unidos kaysa sa pandaigdigang average? Well, ito ay. Ang Estados Unidos ay nasa pinakamataas na ikatlong bahagi ng mga pinakanapapatay na bansa. Ang huling paksa na gusto kong isaalang-alang mo kapag iniisip ang antas ng kasamaan ng ating lipunan kumpara sa panahon ni Noah ay genetic engineering. Ito ay isang paksa na mukhang medyo benign, kaya kailangan nating pag-aralan ito ng kaunti. Alam nating lahat ang tungkol sa genetically modified food. Nakikita namin ang hindi genetically modified na mga label sa mga produkto sa grocery store ngayon. Tiyak na may ilang mga pagsasaalang-alang sa etika at kalusugan doon. Ngunit iniisip ko kung narinig mo na ang teknolohiyang CRISPR-Cas, siyam? Malamang na nakita mo na ang resulta nito sa balita. Ito ay isang teknolohiya sa pag-edit ng genome na binuo sa 2012. Sa 2017, inihayag ng mga sayentipiko na ginamit nila ang teknolohiyang ito upang lumikha ng kauna-unahang human-animal hybrid, isang kimera, nang matagumpay nilang nai-inject ang mga selula ng tao sa mga embryo ng baboy at ang mga embryo ay nakaligtas. Ang mga siyentipiko ay nagtatrabaho sa lugar na ito sa loob ng maraming taon na ngayon. Noong 2011, iniulat na ang mga siyentipiko sa United Kingdom ay lumikha ng higit sa 150 human-animal hybrid embryo mula noong 2008. Noong Disyembre 2018, nalaman namin na isang Chinese scientist ang lumikha ng mga unang genetically modified na sanggol sa mundo gamit ang CRISPR. Ang kambal na babae ay ipinanganak kasunod ng pag-edit ng embryo na hindi pinagana ang human immunodeficiency virus mula sa pagkahawa sa kanilang mga selula. Sa 2019, legal pa rin sa United States na lumikha ng kimera. Ang mga panukalang batas ay ipinakilala sa Kongreso upang paghigpitan ang kasanayang ito, ngunit hindi sila pumasa. Noong Abril 2019, iniulat ng National Public Radio na ang unang mga pasyente ng Estados Unidos ay ginamot sa CRISPR para sa pangangalaga sa cancer. Sa 2019, ginawa ng Japan na legal ang paglipat ng mga hybrid na embryo sa mga kahalili na hayop at dalhin ang mga ito sa term. Sinasabi ng mga siyentipiko na ang teknolohiyang ito ay hahantong sa mga medikal na tagumpay tulad ng paglikha ng mga organo para sa mga taong nangangailangan ng transplant at pagpapagaling ng mga sakit. Iyon ay maaaring, ngunit dapat nating isaalang-alang na tayo ay isang grupo ng mga makasalanan at ito ay lumalampas sa mga hangganan ng paglalaro ng Diyos. Ang mga siyentipiko ay likas na mausisa at mabilis na lilikha ng mga bagay na hindi dapat likhain. Isipin ang mga pelikulang Jurassic Park at Jurassic World.
Lumikha sila ng mga dinosaur sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang DNA mula sa mga lamok na napanatili sa amber at pagkatapos ay gumamit ng mga modernong reptilya upang punan ang mga puwang ng gene. Maaari mong kutyain ang mga pelikulang iyon at ang kanilang mga plot bilang science fiction, ngunit hindi ito malayo sa realidad. Si George Church, ang geneticist na tumulong sa pagbuo ng CRISPR, ay nagtatrabaho sa Harvard Woolly Mammoth Revival Team na may layuning magdagdag ng woolly mammoth genes sa Asian elephant genes. Narito ang isang headline ng Fox News mula Marso 2019, ang woolly mammoth na mga cell ay binuhay muli sa nakakagulat na tagumpay sa siyensya. Kailan natin makikita ang mga sayentipiko na lumilikha ng mga superhuman tulad ng Captain America o ang X-Men? Gusto mo bang magkaroon ng sobrang paningin? Sigurado akong malapit na nilang maidagdag ang mga gene ng eagle eye sa mga gene ng tao at aalagaan iyon para sa iyo. Ano ang susunod pagkatapos nito at gaano kalayo ang napakalayo? Natuklasan kamakailan ng mga arkeologo ang malalaking istruktura sa sinaunang lungsod ng Gath. Ito ay isang Filisteyong lungsod na tahanan ng higanteng si Goliath. Tandaan na siya ang higanteng nabanggit ko kanina na pinatay ni David. Isa siyang hybrid na tao at fallen angel. Sa palagay mo, gaano kabilis mahuhukay ng mga siyentipiko ang DNA mula sa mga higante ng nakaraan at ihalo ito sa ating DNA? Iniisip ko kung nangyari na nga ba ang ilan sa mga tanong na ibinato ko. Kaya kong ipagpatuloy ito. Hindi ko man lang nahawakan ang mga bioweapon na maaaring gawin gamit ang CRISPR. Dadalhin tayo ng teknolohiyang ito sa pag-edit ng gene sa parehong landas na ginawa nito para sa henerasyon ni Noah. Tandaan na tinalakay natin kanina na sinira nila ang lahat ng nilikha. Dahil lamang na magagawa natin ang ilang bagay ay hindi palaging nangangahulugan na dapat nating gawin. Gaano pa kaya kagalit ang Diyos sa atin? Ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano karaming kasalanan, kasamaan at karahasan ang kanyang kukonsintihin bago natin siya makitang makialam. Ang susunod niyang interbensyon ay ang rapture. Kung binabasa mo ito bago nangyari iyon, kumbinsido ako na hindi ito malayo. Walang alinlangan na ginagawa natin ang parehong makasalanang pag-uugali na ginawa ng henerasyon ni Noe at ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Kung binabasa mo ito pagkatapos mangyari ang rapture, sana nakatulong ito sa iyo na maunawaan na ang kasamaan ang nagdala ng interbensyon ng Diyos. 7.2. Binalaan ng Diyos ang lahat bago ang kanyang puot. Noong nakaraan, kapag ipinadala ng Diyos ang kanyang puot, binalaan niya ang mga tao ng maaga na ito ay darating. Sinabi pa niya sa lahat kung paano maliligtas sa puot. Isaalang-alang muna natin si Noe at ang baha at pagkatapos ay ang Sodoma at Gomora. Sinabi ng Diyos kay Noe na magpapadala siya ng baha at kailangan niyang gumawa ng arka. Hindi partikular na sinasabi sa atin ng Biblia kung gaano katagal ginawa ni Noe ang arka. Ang alam natin ay sinabi ng Diyos kay Noe na siya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak at ang mga asawa ng kanyang mga anak ay papasok sa arka. Sinabi ng Diyos kay Noe, "Aking wawakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan sa pamamagitan nila." Narito, aking lilipulin sila at ang lupa. Gumawa ng barko na gawa sa gopher wood. Gagawa ka ng mga silid sa barko at tatakan mo ito sa loob at labas ng alkitran. Ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Papasok ka sa barko, ikaw, ang iyong mga anak, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Sa bawat bagay na may buhay sa lahat ng laman, magdadala ka ng 2 sa bawat uri sa daong, upang mapanatili silang buhay
na kasama mo. Sila ay magiging lalaki at babae. Sa mga ibon ayon sa kanilang uri, sa mga hayop ayon sa kanilang uri, sa bawat umuusad sa lupa ayon sa kani-kaniyang uri, 2 sa bawat uri ay lalapit sa iyo upang ingatan silang buhay. Dalhin mo ang ilan sa lahat ng pagkain na kinakain at tipunin mo ito sa iyong sarili. At ito ay magiging pagkain para sa iyo at para sa kanila. Ganito ang ginawa ni Noah. Ginawa niya ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Genesis 6:13 hanggang 14, 18 hanggang 22. Alam natin na si Noah ay 500 taong gulang nang magsimula siyang magkaanak. Alam din natin na si Noe ay 600 taong gulang nang dumating ang baha. Kaya ang mga anak ni Noe ay nasa 100 taon na sana noong panahon ng baha. Si Noe ay 500 taon. Pagkatapos ay naging anak ni Noe sina Sem, Ham at Japhet. Genesis 5:32. Si Noe ay 600 taong gulang nang dumating ang baha ng tubig sa lupa. Genesis 7:6. Pinatunayan iyon ng Biblia at sinasabi sa atin na ang pangalawang anak ni Noe, si Sem, ay 78 taong gulang noong panahon ng baha. Mula nang siya ay naging isang ama sa 100 taong gulang at iyon ay 2 taon pagkatapos ng baha. Kung ang Diyos ay nakipag-usap kay Noe tungkol sa pagtatayo ng arka pagkatapos niyang magkaanak, lohikal nating mahihinuha na si Noe ay may 100 taon upang itayo ang arka. Ito ang kasaysayan ng mga salinlahi ni Sem. Si Sem ay may 100 taon nang maging ama ni Arphaxad, 2 taon pagkatapos ng baha. Genesis 11:10. Gayunpaman, bago ang baha, sinabi ng Diyos na hindi siya makikipagpunyagi sa tao magpakailanman at sinabi na ang mga araw ng tao ay magiging 120 taon. Sinabi ng Panginoon, "Ang aking espiritu ay hindi makikipaglaban sa tao magpakailanman, sapagkat siya rin ay laman. Kaya't ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon." Genesis 6:3. Ang ilang mga eskolar ay nag-iisip na ang 120 taon ay kung gaano katagal ang mga tao bago dumating ang baha, at sa gayon ay kung gaano katagal si Noe ay kailangang magtayo ng arka. Kung ganoon nga ang kaso, ibig sabihin, sinimulan ni Noe ang arka bago pa man siya magkaanak. Ganap na posible iyon at nagsasabi kung gaano kalaki ang pananampalataya ni Noe sa Diyos. Ang isa pang paliwanag ay ang 120 taon ay tumutukoy sa pagbabago ng Diyos sa haba ng buhay ng tao pagkatapos ng baha. Habang nangyari iyon, talagang matagal. 10 henerasyon pagkatapos ni Noe, ipinanganak si Abraham at nabuhay pa rin siya hanggang 175 taong gulang. Kaya sa tingin ko, mas makatuwiran na binigyan ng Diyos si Noah ng 120 taon para itayo ang arka. Gaano man katagal si Noe, alam natin na matiyagang naghintay ang Diyos para matapos niya ito. Sapagkat si Kristo rin ay minsang nagbata dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang kayo'y madala niya sa Diyos na pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu, na sa kanya'y naparoon din siya at nangaral sa mga espiritu sa bilangguan, na nang una ay masuwayin, nang ang Diyos ay maghintay ng may pagtitiis noong mga araw ni Noe, habang ginagawa ang sasakyang dagat. Sa loob nito, kakaunti, iyon ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Unang Pedro 3:18 hanggang 20. Sa banal na kasulatan sa ibaba, nalaman natin na si Noe ay matuwid, walang kapintasan at lumakad na kasama ng Diyos. Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ni Yahweh. Ito ang kasaysayan ng mga salinlahi ni Noe. Si Noe ay isang taong matuwid, walang kapintasan sa mga tao sa kanyang panahon. Lumakad si Noe kasama ng Diyos.
Genesis 6:8-9. Nakikita rin natin na habang ginagawa niya ang arka, nangangaral siya sa mga tao at nagbabala sa kanila tungkol sa darating na paghuhukom ng Diyos. Sinasabi nito na binalaan ni Noah ang mundo. Ibig sabihin, narinig ng lahat ng nabubuhay noong panahong iyon ang babala mula kay Noe. Alam ng bawat tao na ang puot ng Diyos ay darating. Ginamit ni Noe ang 120 taon upang itayo ang arka at bigyan ng babala ang lahat. At hindi pinatawad ng Diyos ang sinaunang mundo, maliban kay Noe at sa 7 iba pa sa kanyang pamilya. Binalaan ni Noe ang mundo tungkol sa matuwid na paghatol ng Diyos. Kaya pinrotektahan ng Diyos si Noe nang wasakin niya ang daigdig ng mga taong di makadiyos sa pamamagitan ng malawak na baha. 2 Pedro 2:5 bagong buhay na salin. Alam mong kayang gawin ng Diyos ang anumang bagay, kaya maaaring nagpadala siya ng isang pangkat ng mga anghel upang itayo ang arka para kay Noe sa loob ng ilang araw. Mas mabuti pa, maaari siyang maglabas ng isang nakumpleto ng arka mula sa manipis na hangin, handa nang umalis. Ngunit hindi iyon ang ginawa ng Diyos. Matiyagang naghintay ang Diyos kay Noe na itayo ang arka. Bakit ginawa iyon ng Diyos? Dahil nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Binigyan niya ng panahon si Noe na sabihin sa lahat upang mas marami pang tao ang makaunawa sa pagkakamali ng kanilang mga lakad, bumaling sa Diyos at maligtas din. Kita nyo? Alam ni Noah kung paano maliligtas. Nakilala sana ng kanyang ama, si Lamech, si Adan, na lumakad kasama ng Diyos sa hardin bago siya nagkasala. Sigurado ako na si Lamech ay tinuruan ni Adan ng maraming bagay tulad ng kahalagahan ng pakikinig sa Diyos, pagsunod sa kanyang salita, paggawa ng mabuti, at pamamahala sa iyong mga hangarin upang hindi ka magkasala. Alam sana ni Lamech kung ano ang nangyari sa hardin ng Eden at alam sana niya kung ano ang nangyari sa mga anak ni Adan, sina Cain at Abel. Sinabi niya sana ang lahat ng ito kay Noah. Iginalang ni Yahweh si Abel at ang kanyang handog, ngunit hindi niya iginalang si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at bumagsak ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagagalit? Bakit bumagsak ang ekspresyon ng iyong mukha? Kung gagawa ka ng mabuti, hindi ba ito aangat? Kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nakayuko sa pintuan. Ang pagnanais nito ay para sa iyo, ngunit dapat mong pamunuan ito." Genesis 4:4-7. Bukod pa riyan, ang lolo sa tuhod ni Noe ay si Enoch, isang mangangaral din ng katuwiran. Si Enoch ay wala sa lupa noong ipinanganak si Noe dahil kinuha siya ng Diyos. Gayunpaman, ang anak ni Enoch, si Matusalem, at apo, si Lamech, ay pareho sana silang natuto ng katuwiran kay Enoch at ipapasa iyon kay Noe. Tungkol din sa mga ito si Enoch, ang 7 mula kay Adan, ay nanghula na nagsasabi, "Narito, ang Panginoon ay dumating kasama ng 10,000 ng kanyang mga banal upang magsagawa ng kahatulan sa lahat at upang hatulan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawa ng kasamaan na kanilang ginawa sa isang di makadiyos na paraan at ng lahat ng mahihirap na bagay na sinalita ng mga di makadiyos na makasalanan laban sa kanya." Judas 1:14-15. Nanampalataya si Noe sa Diyos, kaya ginamit siya ng Diyos para balaan ang mga tao kung ano ang darating at kung paano maliligtas. Sa kasamaang palad, walang nakarinig sa babala. Sigurado ako na ang mga tao ay gumawa ng lahat ng uri ng dahilan upang hindi maniwala kay Noah. Ang mga aksyon ni Noe ay nauwi sa paghatol sa mundo. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala na ang inaasahan natin ay talagang mangyayari. Nagbibigay ito sa atin ng katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, ang mga tao noong unang panahon ay nakakuha ng magandang reputasyon
At imposibleng palugdan ng Diyos ng walang pananampalataya. Ang sino mang gustong lumapit sa Kanya ay dapat maniwala na may Diyos at ginagantimpalaan Niya ang mga taos-pusong naghahanap sa Kanya. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay gumawa si Noe ng isang malaking bangka upang iligtas ang kanyang pamilya mula sa baha. Sinunod niya ang Diyos na nagbabala sa kanya tungkol sa mga bagay na hindi pa nangyari noon. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ay hinatulan ni Noe ang nalalabing bahagi ng mundo at tinanggap niya ang katuwirang dulot ng pananampalataya. Hebreo 11, 1-2, 6-7 bagong buhay na salin. Huwag hayaan ang rapture na gawin din ito sa iyo. Huwag mong hayaang patigasin nito ang iyong puso at hatulan ka. Sa halip, pakinggan ang babala. Ubos na ang oras. Si Jesus ay muling babalik upang mamahala at maghari sa lupa. Lilinisin niya ito sa lahat ng di matuwid na tao bago magsimula ang kanyang paghahari. Binalaan din ng Diyos ang mga tao sa Sodoma at Gomora bago niya wasakin ang mga lungsod na iyon. Kita nyo, si Lot ay nanirahan sa Sodoma at Gomora. Si Lot ay pamangkin ni Abraham at sa katunayan ay naglakbay kasama si Abraham at nanirahan ng ilang sandali. Sa kasulatan sa ibaba, ang pangalan ni Abraham ay Abram. Binago ito ng Diyos kay Abraham ilang sandali pagkatapos nito. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, "Iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at ang bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang dakilang bansa. Pagpapalain kita at gagawing dakila ang iyong pangalan. Magiging blessing ka." Sa gayoy yumaon si Abram gaya ng sinabi sa kaniya ng Panginoon. Kinuha ni Abram si Sarai na kanyang asawa, si Lot na anak ng kanyang kapatid, ang lahat ng kanilang mga ari-arian na kanilang natipon, at ang mga tao na kanilang nakuha sa Haran, at sila ay pumunta sa lupain ng Canaan. Pumasok sila sa lupain ng Canaan. Genesis 12, 1-2, 4-5. Mahalaga na si Lot ay kasama ni Abraham dahil si Abraham ay itinuturing na kaibigan ng Diyos at ang ama ng lahat ng naniniwala. Ito ay dahil siya ay nagkaroon ng napakalaking pananampalataya sa Diyos. Ang kanyang pangalan ay binanggit ng maraming beses sa Bagong Tipan bilang halimbawa ng pananampalataya na dapat nating pagsikapan. Siya ang halimbawa ni Lot. Si Abraham ay nagturo kay Lot ng maraming bagay tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, "Sumampalataya si Abraham sa Diyos at ito'y itinuring sa kaniya na katuwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos." Santiago 2:23. Maliwanag, ang pangako ng Diyos na ibibigay ang buong lupa kay Abraham at sa kanyang mga inapo ay hindi nakabatay sa kanyang pagsunod sa batas ng Diyos, kundi sa tamang relasyon sa Diyos na nagmumula sa pananampalataya. Kaya ang pangako ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay ibinibigay bilang isang libreng regalo. At lahat tayo ay tiyak na matatanggap ito, mamumuhay man tayo o hindi ayon sa batas ni Moises, kung tayo ay may pananampalataya tulad ng kay Abraham. Sapagkat si Abraham ang ama ng lahat ng sumasampalataya. Mga Romano 4:13-16 na New Living Translation. Sinasabi sa atin ng Biblia na talagang natuto si Lot ng katuwiran. Ang pamumuhay sa makasalanang mga lungsod ng Sodoma at Gomora ay nagpahirap sa kanya sa kanyang kaluluwa araw-araw. Kita nyo, si Abraham at si Lot ay nagpunta sa kanilang magkahiwalay na landas nang si Lot ay nagkaroon ng pamilya at malaking kayamanan. Pinili ni Lot na manirahan sa mga lungsod na ito dahil napakataba ng lupain. Minsan nagtataka ako kung bakit hindi umalis si Lot sa lungsod dahil sa sobrang pagkabalisa niya. Hindi ipinagkait ng Diyos ang sinaunang daigdig, ngunit iniligtas si Noe kasama ng 7 iba pa,
isang mangangaral ng katuwiran nang magpasapit siya ng baha sa daigdig ng masasama at ginawang abo ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora at hinatulan sila sa pagkawasak na ginawa silang isang halimbawa sa mga taong mamumuhay sa masamang paraan at iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa masasamang buhay ng masama sapagkat ang taong matuwid na tumatahan sa gitna nila ay pinahirapan sa araw-araw sa kaniyang matuwid na kaluluwa sa nakikita at nakikinig ng mga masasamang gawa. Ikalawang Pedro 2, 5-8. Sa naunang subchapter, nalaman mo na nagpadala ang Diyos ng 2 anghel sa Sodoma at Gomora. Nang makarating ang 2 anghel sa lungsod, nasumpungan nila si Lot sa pintuan ng lungsod. Dito nagtipon ang mga lalaking pinuno sa lungsod, nilutas ang mga alitan at nag-alok ng payo. Si Lot ay isa sa mga pinuno ng lungsod na iyon. Dumating ang 2 anghel sa Sodoma sa gabi. Nakaupo si Lot sa tarangkahan ng Sodoma. Nakita sila ni Lot at tumindig upang salubungin sila. Iniyuko niya ang kanyang sarili habang ang kanyang mukha sa lupa. Genesis 19:1. Alalahanin pagkatapos nito na pinangunahan ni Lot ang mga anghel pabalik sa kanyang bahay. Nang ang mga lalaki ng lungsod ay lumapit sa bahay ni Lot at humiling na matulog kasama ng mga anghel, sinabihan sila ni Lot na huwag kumilos ng napakasama. Pansinin na ang mga lalaki ay nabalisa dahil hinirang ni Lot ang kanyang sarili bilang isang hukom. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap ni Lot ang kanilang kasalanan. Siya ay itinuturing na isang hukom sa lungsod na iyon. Bilang isang taong matuwid na pinahihirapan ng kanilang masasamang gawa, nagtuturo at nangangaral sana siya ng salita ng Diyos sa lungsod na iyon araw-araw. Ngunit bago sila humiga, ang mga lalaki ng bayan, ang mga lalaki ng Sodoma, ay pumaligid sa bahay, bata at matanda, lahat ng mga tao sa bawat sulok. At kanilang tinawag si Lot at sinabi sa kanya, "Saan nandoon ang mga lalaking pumasok sa iyo ngayong gabi? Ilabas mo sila sa amin upang kami ay makipagtalik sa kanila." Si Lot ay lumabas sa kanila sa pamamagitan ng pinto at isinara ang pinto pagkatapos niya. Sinabi niya, "Pakiusap, mga kapatid ko, huwag kayong gumawa ng napakasama." Sabi nila, "Tumayo ka." Nang magkagayoy kanilang sinabi, ang isang taong ito ay pumasok upang manirahan sa isang dayuhan at siya'y nagtalaga sa kaniyang sarili na isang hukom. Ngayon ay mas malala ang pakikitungo namin sa iyo kaysa sa kanila. Idiniin nila ng husto ang lalaking si Lot at lumapit upang sirain ang pinto. Genesis 19, 4-7. Si Lot ay binigyan ng isang huling pagkakataon ng mga anghel upang balaan ang mga tao sa lungsod bago dumating ang pagkawasak. Pansinin na sinabi sa kanya ng mga anghel na maililigtas niya ang sinuman sa lungsod. Nangangahulugan ito na ang sinuman sa lungsod ay nagkaroon pa rin ng pagkakataon na makinig sa babala ni Lot. Sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka bang iba rito? Ang mga manugang na lalaki, ang inyong mga anak na lalaki, ang inyong mga anak na babae, at ang sino mang mayroon kayo sa lungsod ay ilabas ninyo sila sa lugar na ito sapagkat aming sisirain ang dakong ito sapagkat ang daing laban sa kanila ay lumaki sa harap ni Yahweh na sinugo kami ng Panginoon para sirain ito." At lumabas si Lot at kinausap ang kaniyang mga manugang na nangakong mag-asawa sa kaniyang mga anak at sinabi, "Bumangon ka, umalis ka sa lugar na ito dahil wawasakin ni Yahweh ang lungsod." Ngunit tila nagbibiro siya sa kanyang mga manugang. Genesis 19:12-14. Nakiusap si Lot sa kanyang mga manugang na sumama sa kanya at umalis sa lungsod. Sa tingin ko, ito ang maaaring dahilan kung bakit hindi umalis si Lot sa lungsod na nagpahirap sa kanya.
Siya ang nag-iisang liwanag sa isang madilim na lugar. Siya ay nahabag sa mga tao at nais na makita silang naligtas. Hindi siya sumuko sa kanila. Binabalaan niya ang mga tao hanggang sa dalhin siya ng mga anghel sa labas ng lungsod. Ginamit ng Diyos si Lot para balaan ang mga tao sa Sodoma at Gomora na darating ang paghuhukom, tulad ng paggamit niya kay Noe para balaan ang mga tao sa baha. Sa kasamaang palad, ang mga tao ay tumanggi na maniwala kay Lot tulad ng kanilang pagtanggi na maniwala kay Noe. Akala nila nagbibiro si Lot. Hindi siya sineseryoso sa makasalanang lungsod na kanyang tinitirhan. Ikaw ba ay naging katulad ng mga manugang ni Lot na pinagtatawanan ang pagdagit at ang darating na paghuhukom ng Diyos? Umaasa ako na nagsisimula kang makita na ang galit ng Diyos ay hindi katawa-tawa. Nagpapadala siya ng mga mensahero upang balaan ka para sa isang dahilan. Nais niyang maniwala ka at maligtas. Pakinggan ang babala at maligtas. Kung paanong binalaan ng Diyos ang mga tao noon tungkol sa kanyang paparating na puot at kung paano maliligtas, patuloy niyang ginagawa ito ngayon. Si Jesus ay dumating mula sa langit para sa eksaktong layuning ito. Si Jesus ay ipinadala upang iligtas ka sa iyong mga kasalanan. Si Jesus ang nag-iisang anak ng Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan, upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng kaisa-isang anak ng Diyos. Juan 3:16 hanggang 18. Mula noon, si Jesus ay nagsimulang mangaral at magsabi, "Magsisi, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Mateo 4:17. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Juan 14:6. Nagbabala rin si Jesus na darating ang matinding pagdurusa sa katapusan ng panahon. Ngayon na yan, ikaw ay nabubuhay sa huling panahon. Ang susunod na edad ng panahon ay kapag si Jesus ay naghahari sa lupa sa panahon ng kanyang millennial na kaharian. Kung nangyari na ang rapture, napakaikling panahon pa bago bumalik si Jesus sa lupa. Si Jesus ang nagsasalita dito. Habang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ang mga alagad ay lumapit sa kanya ng bukod na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng panahon? Dahil dadami ang kasamaan, lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking pagdurusa na hindi pa nangyari mula sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, hindi mangyayari kailanman." Mateo 24:3-12 hanggang 13:21. Ikaw ang pumili kung maligtas ka o hindi. Kung gusto mong maligtas, dapat kang maniwala na si Jesus ang iyong tagapagligtas. Namatay si Jesus halos 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang Diyos ay nagbabala sa mundo tungkol sa kung ano ang darating sa napakatagal na panahon ngayon. Ang Ebanghelyo ay ipinangaral sa buong mundo. Hindi lihim na darating ang paghatol ng Diyos at hindi rin lihim kung paano maliligtas mula rito. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita upang magkaroon tayo ng ganitong karunungan. Kung nangyari na ang rapture, iyon ang iyong huling babala. Nagsimula na ang puot at si Jesus ay mabilis na darating. Ang Diyos ay labis na nagtitiis sa atin. Nais niyang maligtas ang lahat.
Sagutin ang tawag ng Diyos ngayon at alamin na maliligtas ka sa kanyang huling paghatol tulad ni Noe at Lot. 7.3. Magkaiba ang pagtrato ng Diyos sa mga mananampalataya at hindi sumasampalataya sa panahon ng kanyang puot. Noong nakaraan, noong ipinadala ng Diyos ang kanyang puot, iba ang pakikitungo niya sa mga mananampalataya kaysa sa mga hindi naniniwala. Nang magpadala ang Diyos ng baha, itinuring niya si Noah at ang kanyang pamilya na iba sa ibang bahagi ng mundo. Iyan ay dahil si Noe ay itinuring na matuwid ng Diyos. Ginawa niya ang tama, sinunod ang batas ng Diyos at makatarungan. Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ni Yahweh. Ito ang kasaysayan ng mga salinlahi ni Noe. Si Noe ay isang taong matuwid, walang kapintasan sa mga tao sa kanyang panahon. Lumakad si Noe kasama ng Diyos. Genesis 6:8-9. Nanampalataya si Noe sa Diyos. Nakinig siya sa Diyos at naniwala sa Kanya. Pag-isipan ito. Sinabi ng Diyos kay Noe na gumawa ng arka dahil darating ang baha na wawasak sa lahat maliban sa Kanya at sa Kanyang pamilya. Sinabi rin ng Diyos kay Noah na uulan. Hanggang noon, hindi pa bumaha o umulan man lang. Dinidiligan ng Diyos ang lupa ng ambon noon. Wala pang halaman sa parang ang nasa lupa at wala pang damo sa parang ang tumubo. Sapagkat si Yahweh na Diyos ay hindi nagpaulan sa lupa. Walang taong magbubungkal ng lupa kundi isang ulap ang umahon mula sa lupa at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. Genesis 2:5-6. Sa 7 araw, papaulanan ko ang lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Wawasakin ko ang bawat may buhay na bagay na aking ginawa mula sa ibabaw ng lupa. Genesis 7:4. Ngunit naniwala si Noe sa Diyos. Higit pa rito, gaya ng nalaman natin sa naunang subkabanata, malamang na sinimulan ni Noah ang paggawa ng arka bago pa man siya magkaroon ng mga anak na lalaki. Naniniwala siyang bibigyan siya ng Diyos ng pamilya at poprotektahan ang kanyang pamilya mula sa darating na pagkawasak. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay gumawa si Noe ng isang malaking bangka upang iligtas ang kanyang pamilya mula sa baha. Sinunod niya ang Diyos na nagbabala sa kanya tungkol sa mga bagay na hindi pa nangyari noon. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ay hinatulan ni Noe ang nalalabing bahagi ng mundo at tinanggap niya ang katuwirang dulot ng pananampalataya. Hebreo 11:7 New Living Translation. Noong panahon ni Noe, ang mga mananampalataya na nabubuhay pa ay naligtas mula sa puot ng Diyos habang ang mga hindi mananampalataya ay nilamon nito. Si Noe at ang kanyang pamilya ay ang mga mananampalataya na nabubuhay pa at naligtas. At hindi pinatawad ng Diyos ang sinaunang mundo maliban kay Noe at sa 7 iba pa sa kanyang pamilya. Binalaan ni Noe ang mundo tungkol sa matuwid na paghatol ng Diyos. Kaya pinrotektahan ng Diyos si Noe nang wasakin niya ang daigdig ng mga taong di makadiyos sa pamamagitan ng malawak na baha. 2 Pedro 2:5 bagong buhay na salin. Ang parehong pag-uugali mula sa Diyos ay nangyari din sa Sodoma at Gomora. Ang pakikitungo ng Diyos kay Lot at sa kanyang pamilya ay naiiba sa lahat sa masasamang lungsod. Itinuring ng Diyos si Lot na isang matuwid na tao. Iniligtas ng Diyos ang matuwid na si Lot na lubhang nababagabag sa masasamang buhay ng masama sapagkat ang matuwid na taong iyon na tumatahan sa gitna nila ay pinahirapan sa kanyang matuwid na kaluluwa sa araw-araw na nakikita at nakarinig ng mga masasamang gawa. 2 Pedro 2:7-8. Si Lot ay nagkaroon din ng pananampalataya sa Diyos. Naniwala siya sa mga anghel na ipinadala ng Diyos nang sabihin nila sa kanya na wawasakin nila ang lungsod. Dahil sa pananampalataya ni Lot, umalis siya sa kanyang bahay sa hating gabi.
at binalaan ang mga taong pinapahalagahan niya. Naaalala mo ba ang mga galit na lalaki sa lungsod na humiling na matulog kasama ang mga anghel na kanyang pinangangalagaan? Muntik na nilang sirain ang pinto niya. Malamang nananampalataya rin siya na patuloy na poprotektahan siya ng mga anghel mula sa kanilang mga banta. Sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka bang iba rito? Ang mga manugang na lalaki, ang inyong mga anak na lalaki, ang inyong mga anak na babae, at ang sinumang mayroon kayo sa lungsod, ay ilabas ninyo sila sa lugar na ito sapagkat aming sisirain ang dakong ito sapagkat ang daing laban sa kanila ay lumaki sa harap ni Yahweh na sinugo kami ng Panginoon para sirain ito." At lumabas si Lot at kinausap ang kaniyang mga manugang na nangakong mag-asawa sa kaniyang mga anak at sinabi, "Bumangon ka. Umalis ka sa lugar na ito dahil wawasakin ni Yahweh ang lungsod." Ngunit tila nagbibiro siya sa kanyang mga manugang. Genesis 19, 12-14. Sa kasamaang palad, ang asawa ni Lot ay walang pananampalataya at paniniwala tulad ni Lot at ng kanyang mga anak na babae. Nang umalis sila sa lungsod kasama ang mga anghel, siya ay naging asin dahil lumingon siya at lumingon. Kita mo, ayaw niya talagang umalis. Inasam niya ang buhay na mayroon siya sa Sodoma. Siya ay tinatrato ng katulad ng iba pang mga hindi mananampalataya. Lahat sila ay namatay sa poot ng Diyos. At nangyari nang kanilang mailabas sila na kaniyang sinabi, "Tumakas ka para sa iyong buhay. Huwag tumingin sa likuran mo at huwag manatili saan man sa kapatagan. Tumakas ka sa mga bundok, baka ikaw ay maubos." Pagkatapos ay nagpaulan si Yahweh sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula kay Yahweh mula sa langit. Kaniyang giniba ang mga bayang yaon, ang buong kapatagan, ang lahat ng mga nananahan sa mga bayan, at ang tumutubo sa lupa. Ngunit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haligi ng asin. Genesis 19, 17, 24-26. Kung paanong iba ang pakikitungo ng Diyos sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya noong mga nakaraang panahon ng poot, patuloy niyang ginagawa ito ngayon. Ang mga taong na-rapture ay mga mananampalataya at itinuring na matuwid ng Diyos dahil naglagay sila ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Kinuha sila ng Diyos mula sa lupa upang panatilihin silang protektado mula sa kanyang poot. Sapagkat kung tayo ay naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman dadalhin ng Diyos ang mga natutulog na kay Jesus kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi sa anumang paraan mauuna sa mga nangatutulog na. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli, pagkatapos tayong nangabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Kaya't makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Unang Tesalonica 4:14-17. Ngayon ano ang tungkol sa mga hindi mananampalataya na naiwan sa lupa pagkatapos ng pagdagit? Kung isa ka sa mga naiwan, batid mo na nagsimula na ang poot ng Diyos. Patuloy mong masasaksihan at mararanasan ito. Nasa sa iyo na ngayon kung ano ang kukunin mo mula sa karanasang ito. Hahayaan mo bang patigasin nito ang iyong puso sa Diyos o pipiliin mong makita ang kaluwalhatian ng Diyos at maniwala sa kanyang salita at magkaroon ng pananampalataya tulad ni Noe at Lot? Huwag na maging isang hindi mananampalataya. Piliin mong maniwala at maligtas. 7.4 Inalis ng Diyos ang mga mananampalataya bago nagsimula ang kanyang poot.
Bago ang baha at ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora, inalis ng Diyos ang lahat ng mananampalataya sa lugar na makakaranas ng puot ng Diyos. Isaalang-alang muna natin ang nangyari noong baha. Alam natin na si Noe at ang kanyang pamilya ay itinuturing na mga matuwid na mananampalataya. Sa panahon ng baha, ang buong lupa ay lugar ng puot ng Diyos. Si Noe at ang kanyang pamilya ay inalis mula sa lupain nang magsimulang umulan. Maging sa araw ding iyon ay nagsimulang umulan. Sinabi ng Panginoon kay Noe, "Pumasok ka sa daong kasama ng iyong buong sangbahayan, sapagkat nakita ko ang iyong katuwiran sa harap ko sa lahing ito. Sa 7 araw, papaulanan ko ang lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Wawasakin ko ang bawat may buhay na bagay na aking ginawa mula sa ibabaw ng lupa." Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, sa 2 buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw na yaon ay bumukas ang lahat ng bukal ng malaking kalaliman at nabuksan ang mga bintana ng langit. Umulan sa lupa 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding yaon, si Noe at si Sem, si Ham at si Japhet na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kaniyang mga anak na kasama nila ay nagsipasok sa daong, sila at ang bawat hayop ayon sa kani-kaniyang uri, lahat ng hayop pagkatapos ang kanilang uri, bawat umuusad na bagay na gumagapang sa lupa ayon sa kani-kaniyang uri, at bawat ibon ayon sa kani-kaniyang uri, bawat uri ng ibon. Ang mga pares mula sa lahat ng laman na may hininga ng buhay ay pumasok sa barko kay Noe. Yaong nagsipasok ay pumasok na lalaki at babae sa lahat ng laman gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos. Nang magkagayoy, kinulong siya ng Panginoon. 40 araw ang baha sa ibabaw ng lupa. Ang tubig ay lumaki at itinaas ang daong at ito'y tumaas sa ibabaw ng lupa. Ang tubig ay tumaas at lumaking mainam sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang barko sa ibabaw ng tubig. Ang tubig ay tumaas ng napakataas sa lupa. Natakpan ang lahat ng matataas na bundok na nasa ilalim ng buong kalangitan. Genesis 7, 1, 4, 11 hanggang 19. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa Sodoma at Gomora. Si Lot at ang kanyang pamilya ay inalis din sa lugar na makakaranas ng puot ng Diyos. Si Lot at ang kanyang mga anak na babae ay itinuring na mga matuwid na mananampalataya. Dinala sila ng mga anghel palabas ng lungsod upang makatakas sila sa mga bundok. Sa sandaling sila ay nasa isang ligtas na distansya, ang pagkawasak ay dumating sa mga lungsod. Nang sumapit ang umaga, pinabilis ng mga anghel si Lot na sinasabi, "Bumangon ka! Kunin mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na naririto, baka ikaw ay malipol sa kasamaan ng bayan." Pero nagtagal siya. At hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, ang kamay ng kanyang asawa, at ang mga kamay ng kanyang 2 anak na babae, na si Yahweh ay naawa sa kanya. At inilabas nila siya, at inilagay sa labas ng bayan. At nangyari, nang kanilang mailabas sila, na kaniyang sinabi, "Tumakas ka para sa iyong buhay. Huwag tumingin sa likuran mo, at huwag manatili saan man sa kapatagan. Tumakas sa mga bundok, baka ikaw ay maubos. Tingnan mo ngayon, ang bayang ito ay malapit na tatakasan, at ito ay isang maliit. O hayaan mo akong tumakas doon. Hindi ba ito isang maliit? At mabubuhay ang aking kaluluwa." At kaniyang sinabi sa kaniya, "Narito, pinagbigyan ko rin ang iyong kahilingan tungkol sa bagay na ito, na hindi ko gibain ang bayan na iyong sinalita. Magmadali, tumakas doon, dahil wala akong magagawa hanggat hindi ka makarating doon." Kaya't ang pangalan ng lungsod ay tinawag na Zoar.
Sumikat na ang araw sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Pagkatapos ay nagpaulan si Yahweh sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula kay Yahweh mula sa langit. Genesis 19:15 hanggang 17, 20-24. Tulad ng ginawa ng Diyos noon bago ang baha at ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora, inalis niya ang lahat ng mananampalataya sa lupa sa panahon ng pagdagit bago nagsimula ang kanyang galit. Sa pagdagit, ang mga taong inalis ng Diyos ay natipon sa mga ulap. Maaaring lumutang si Noe sa lupa sa isang arka dahil binaha ng Diyos ang buong lupain. Sa pagkakataong ito, ang puot ng Diyos ay nagsasangkot ng mga bagay tulad ng apoy, taggutom at digmaan. Kaya't ang mga mananampalataya ay kailangang alisin sa lupa at panatilihing ligtas sa langit, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Pagkatapos tayong nangabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Kaya't makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. 7.5. Pinrotektahan ng Diyos ang mga mananampalataya mula sa kanyang puot. Sa mga naunang panahon ng puot ng Diyos, sa panahon ng baha at pagkawasak ng Sodoma at Gomora, pinrotektahan ng Diyos ang mga mananampalataya sa buong panahon ng kanyang puot. Tingnan natin kung paano naprotektahan si Noe noong baha. Nang bahain ng Diyos ang lupa, si Noe at ang kanyang pamilya ay naprotektahan mula sa ulan, tubig baha at pagkawasak na nilikha ng baha. Ligtas na lumutang ang arka sa tubig. Ang Diyos pa nga ang nagsara ng pinto ng arka ng umulan. Iniingatan ng Diyos ang mga matuwid na tao na ligtas at tuyo. Nang araw ding yaon, si Noe at si Sem, si Ham at si Japhet na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kaniyang mga anak na kasama nila ay nagsipasok sa daong, sila at ang bawat hayop ayon sa kani-kaniyang uri, lahat ng hayop pagkatapos ang kanilang uri, bawat umuusad na bagay na gumagapang sa lupa ayon sa kani-kaniyang uri, at bawat ibon ayon sa kani-kaniyang uri, bawat uri ng ibon. Pagkatapos ay isinara siya ni Yahweh. Genesis 7:13 hanggang 14, 16. 40 araw ang baha sa lupa. Ang tubig ay lumaki at itinaas ang daong, at ito'y tumaas sa ibabaw ng lupa. Ang tubig ay tumaas at lumaking mainam sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang barko sa ibabaw ng tubig. Genesis 7:17 hanggang 18. Si Noe ay protektado mula sa buong puot ng Diyos. Siya at ang kanyang pamilya ay hindi nakaranas nito. Nasa arka pa rin sila pagkatapos tumigil ang ulan, ngunit binaha pa rin ang lupa. 40 araw lang umulan, ngunit binaha ang lupa sa loob ng 1 taon. Nakasakay pa rin sila sa arka pagkatapos nilang matamaan ang tuyong lupa. Hanggang sa sinabi ng Diyos kay Noe na ligtas ng lumabas ay ginawa niya iyon. Sa 601 taon, sa unang buwan, sa unang araw ng buwan, ang tubig ay natuyo sa lupa. Inalis ni Noe ang takip ng barko at tumingin. Nakita niyang tuyo na ang ibabaw ng lupa. Sa 2 buwan, sa 27 araw ng buwan, ang lupa ay tuyo. Ang Diyos ay nagsalita kay Noe na sinasabi, "Umalis ka sa daong, ikaw, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mo na kasama mo ang bawat bagay na may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, pati na ang mga ibon, hayop, at lahat ng umuusad na gumagapang sa ibabaw ng lupa, upang sila'y dumami ng sagana sa lupa at magpalaanakin at dumami sa lupa." Genesis 8:13
hanggang 17. Tulad ni Noe, na protektado mula sa puot ng Diyos, si Lot at ang kanyang pamilya ay naprotektahan din sa panahon ng pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Tiniyak ng mga anghel na si Lot at ang kanyang pamilya ay nasa labas ng mga lungsod na nilalayong wasakin. Hanggang sa makarating si Lot sa lugar na kanyang tinatakasan ay nagpaulan ang Diyos ng apoy at winasak ang Sodoma at Gomora. At nangyari, nang kanilang mailabas sila, na kaniyang sinabi, "Tumakas ka para sa iyong buhay. Huwag tumingin sa likuran mo at huwag manatili saan man sa kapatagan. Tumakas sa mga bundok, baka ikaw ay maubos." Sumikat na ang araw sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Pagkatapos ay nagpaulan si Yahweh sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula kay Yahweh mula sa langit. Genesis 11, 17, 23 hanggang 24. Ang Diyos ay sumusunod sa parehong pattern ngayon. Ang mga mananampalataya na inalis sa lupa sa pagdagit ay pinoprotektahan mula sa puot ng Diyos. Walang masamang nangyari o nangyayari sa kanila. Ang mga mananampalataya ay kasama ni Jesus sa langit, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli, pagkatapos tayong nangabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, kaya't makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Unang Tesalonica 4, 16 hanggang 17. Tulad ni Noe na ligtas na bumalik sa tuyong lupa pagkatapos ng baha, ang mga taong dinala ay babalik sa lupa. Makakasama nila si Jesus sa kanyang ikalawang pagdating pagkatapos na lumipas ang panahon ng puot ng Diyos. Inihanda na ng kanyang asawa ang kanyang sarili. Ibinigay sa kanya na magbihis siya ng maliwanag, dalisay, pinong lino, sapagkat ang pinong lino ay ang mga matuwid na gawa ng mga banal. Nakita kong nabuksan ang langit, at narito ang isang puting kabayo, at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Ang mga hukbo na nasa langit ay sumunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo na nararamtan ng puti, dalisay at pinong lino. Nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagpipisan upang makipagdigma laban sa nakasakay sa kabayo at laban sa kaniyang hukbo. Apokalipsis 11, 7 hanggang 8, 11, 13 hanggang 14, 11. Sa kasulatang iyon, ang mga banal ay ang mga matuwid na tao na dinala. Itinuring silang matuwid noong pinili nilang maniwala na si Jesus ay namatay para sa kanilang mga kasalanan. Kaya't maaari silang magsuot ng dalisay at puting linen na damit. Pansinin din ang mga taong iyon, ang mga hukbo ay nakasakay sa mga puting kabayo na sumusunod sa taong tinatawag na ang salita ng Diyos nang mabuksan ang langit. Ang salita ng Diyos at ang taong tinatawag na tapat at totoo ay si Jesus. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan kasama natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sabugtong na anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Siya'y sumigaw na nagsasabi, "Ito ang aking sinabi, ang dumarating na kasunod ko ay humihigit sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin." Kinabukasan, nakita niya si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya ang aking sinabi. Kasunod ko ay dumarating ang isang tao na higit sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin." Juan 1, 14 hanggang 15, 20 hanggang 30. 7.6
Nagsimula ang puot ng Diyos pagkatapos inalis ang mga mananampalataya. Noong ipinadala ng Diyos ang kanyang galit noong nakalipas na panahon kasama ang baha at sa pamamagitan ng pag-ulan ng apoy sa Sodoma at Gomora, nagsimula ang kanyang galit pagkatapos na maalis at maprotektahan ang mga mananampalataya. Sa sandaling si Noe at ang kanyang pamilya ay nasa arka at isinara ng Diyos ang pinto, nagsimulang umulan. Nagsimula ang puot ng Diyos pagkatapos niyang alisin at protektahan ang mga matuwid na tao sa arka. Sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, sa ikalawang buwan, sa ika-17 araw ng buwan, ng araw na yaon ay bumukas ang lahat ng bukal ng malaking kalaliman at nabuksan ang mga bintana ng langit. Umulan sa lupa 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding iyon, si Noe at si Sem, si Ham at si Japhet na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila ay pumasok sa barko. Genesis 7, 11 hanggang 13. Ganito rin ang nangyari kay Lot at sa kaniyang pamilya. Nang makalabas na sila ng lungsod at nasa ligtas na lugar, umulan ng apoy. Muli, nagsimula ang galit ng Diyos pagkatapos niyang alisin at protektahan si Lot at ang kanyang pamilya. At nangyari, nang kanilang mailabas sila, na kaniyang sinabi, "Tumakas ka para sa iyong buhay. Huwag tumingin sa likuran mo, at huwag manatili saan man sa kapatagan. Tumakas ka sa mga bundok, baka ikaw ay maubos." Sumikat na ang araw sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Pagkatapos ay nagpaulan si Yahweh sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula kay Yahweh mula sa langit. Genesis 11, 17, 23 hanggang 24. Kung binabasa mo ito pagkatapos ng rapture, alam mo na ang galit ng Diyos ay nagsimula kaagad pagkatapos mawala ang lahat. Ang mismong kaganapan ng rapture ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na pagkawasak, kaguluhan at takot. Ngunit yun lamang ang lead-in. Ang oras ng puot ng Diyos ay hindi pa teknikal na nagsisimula. Nagsisimula ito kapag ang isang aklat na taglay ng Diyos ay ibinigay sa isang taong karapat-dapat sa pagsira ng mga tatak nito. Ang mga tatak ay naglalabas ng puot ng Diyos sa lupa. Nangyayari ang kaganapang ito sa langit sa ilang sandali pagkatapos ng rapture. Inilarawan ito ng disipulo ni Jesus na si Juan para sa atin dito. Nakita ko, sa kanang kamay ng nakaupo sa trono, ang isang aklat na nakasulat sa loob at labas na tinatakan ng 7 tatak. Nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpapahayag ng malakas na tinig. Sino ang karapat-dapat na magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Sinabi sa akin ng isa sa mga matatanda, "Huwag kang umiyak. Narito, ang leon na mula sa lipi ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay. Siyang nagbubukas ng aklat at ng 7 tatak nito." Nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo, na parang pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo, palabas sa buong lupa. Nang magkagayoy dumating siya at kinuha niya ito sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Sila'y umawit ng isang bagong awit na nagsasabi, "Ikaw ay karapat-dapat na kunin ang aklat at buksan ang mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay, at binili mo kami para sa Diyos ng iyong dugo mula sa bawat lipi, wika, tao at bansa." Apokalipsis 5, 1 hanggang 2, 5 hanggang 7, siyam. Kaya sino ang kumuha ng libro? Siya ay inilarawan bilang ang kordero na pinatay. Sinasabi rin nito na binili niya ang mga taong nanonood ng kaganapang ito sa langit.
Binili niya ang mga ito gamit ang kanyang dugo. Ngayon, sino kaya iyon? Alam na alam mo na si Jesus iyon. Siya ay ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan upang madaig niya si Satanas at ang kamatayan at mabawi ang lupa at lahat ng naniniwala sa kanya. Alam nating binuksan ni Jesus ang aklat pagkatapos ng rapture dahil sinabi sa atin ni Jesus na makikita ng mga mananampalataya ang kanyang kaluwalhatian. Ito ang kanyang sandali ng kaluwalhatian. Ang lahat ng mananampalataya ay naroroon upang masaksihan ito. Sila ang kumakanta ng bagong awit na nagpapabulalas na binili sila ni Jesus ng kanyang dugo. Ang mga mananampalataya ay hindi naroroon upang makita ito kung hindi sila unang dinala. Sa talatang ito sa ibaba, si Jesus ang nagsasalita. Ama, ibig ko na silang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang aking kaluwalhatian na iyong ibinigay sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago pa itatag ang sanglibutan. Juan 17:24. Isipin ang aklat bilang ang titulo ng lupa at mga tao nito. Ang gawang iyon ay ibinigay kay Jesus dahil siya ay karapat-dapat. Si Satanas, ang ating kaaway, ay nagdudulot ng kalituhan sa lupa sa sangkatauhan mula pa noong unang nagkasala sina Adan at Eva. Ang kanyang oras ay malapit nang matapos. Si Jesus ay babalik sa lupa sa katapusan ng panahong ito ng puot. Pagkatapos na makuha ni Jesus ang aklat, binuksan niya ang unang tatak. Iyan ay kapag ang galit ay opisyal na nagsisimula. Sa kabuuan, ang mga mananampalataya ay na-rapture, nakuha ni Jesus ang aklat, sinira ni Jesus ang unang selyo sa aklat, at nagsimula ang puot. Nakita ko na binuksan ng kordero ang isa sa 7 tatak at narinig ko ang isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsasabi gaya ng isang tinig ng kulog, "Halika at tingnan mo." Pagkatapos ay lumitaw ang isang puting kabayo at ang nakasakay doon ay may busog. Isang korona ang ibinigay sa kanya at siya'y lumabas na nananaig at upang manaig. Apokalipsis 6:1-2. Ang nakasakay sa puting kabayong iyon ay kumakatawan sa huwad na pinuno, ang Antikristo. Mabilis siyang babangon sa kapangyarihan pagkatapos ng rapture. Ginamit ng Diyos ang dalawang makasaysayang pangyayari, ang baha at ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora upang ipakita sa atin kung paano niya pakikitunguhan ang mga mananampalataya at hindi naniniwala bago niya ipadala ang kanyang galit. Ito ay para maunawaan natin ang kaganapan ng rapture at malaman kung ano ang aasahan. Kapag alam mo kung ano ang mangyayari, maaari mong bantayan ito, ihahanda ang iyong sarili at babalaan ang iba. Mayroong isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng rapture at ng iba pang katulad na mga kaganapan. Pagkatapos ng iba pang mga kaganapang iyon, ang lahat ng bagay sa lugar ng puot ay nawasak. Hindi ganoon ang kaso ng rapture. Pagkatapos ng rapture, mayroon pa ring masaganang pag-asa para sa sinumang natitira sa mundo. Maaari ka pa ring maligtas. Ang iyong pansamantalang katawang lupa ay maaaring hindi makaligtas sa puot, ngunit ang iyong kaluluwa ay maaari pa ring magmana ng isang walang kamatayang niluwalhating katawan. Ang kailangan mo lang gawin ay ituring na matuwid tulad ni Noe, Lot, at ng milyon-milyong tao na naglaho. Ginagawa mo iyon sa pamamagitan ng paniniwalang si Jesus ay anak ng Diyos, na dinala niya ang iyong mga kasalanan at namatay para sa iyo sa krus na iyon, na binuhay siya ng Diyos mula sa libingan, at naghahari si Jesus sa langit ngayon.